Last November 23 ay pumunta ako ng PITX upang mag-advance booking na ng biyahe natin para sa December. At pagdating ko nga sa second floor ay dumiretso na ako sa Ticket Boat 4 dahil doon tayo magbubuk ng ticket natin pauwi ng probinsya. Dito nga ay nakakuha na tayo ng ticket para sa rides natin sa darating na December. Fast forward to December 23. At paglipas nga ng isang buwan ay dumating na ang araw ng rides natin. Maaga nga akong dumating sa PATX upang makaiwas na rin sa traffic sa EDSA. At pagdating nga natin sa loob ng terminal ay hindi pa ganong karami ang tao kahit December 23 na. Dito nga ay dumiretso na ako ng second floor at pupunta tayo ng Ticket Boat 4 dahil doon tayo nagpa-reserve na ticket. Meron na sa RMB. Meron. At pagdating ko nga dito sa harap ng Ticket Boat 4 ay medyo nalito pa ako dahil hindi ko makita yung daanan papunta sa counter ng ticket na kinuha na natin. Maya-maya nga ay nakita ko na ang daanan pero hindi ko na ito nabidyoan. Dito nga ay ibinigay ko na ang reservation ticket para mapalitan ng original na ticket. Alas 2 po, Aray. Alas 2. Saan po ba to? Dulo. Gate 4. Gate 4? Pinakadulo. Pagkakuha ko nga ng ticket ay dumiretso na tayo ng Gate 4 dahil dito tayo mag-aabang ng sasakyan nating bus pauwi ng probinsya. Dito nga ay napakaraming tao na rin ng mga nag-aabang ng biyahe nila. Dito nga ay may naabutan tayong media na nagbabalita. Nagbabalita sila ng kalagayan ng terminal. At maya-maya nga ay nasilip na natin ang bus na sasakyan natin. At dito nga ay tinawag na rin ang mga pasahero ng bus na sasakyan natin. Okay na, nandiyan na. At pagkalabas nga natin ng gate ay nakita rin natin ang mga veteranong bus na bumabiyahe ng Timog. At ito ang rides natin for today's video. Itong layong coach man ng RMB Bicol Express na may 2x2 seat configuration at may malamig na aircon. Siyempre meron din itong CR, charging port at siyempre may maluwag na legroom. Hindi lang natin na videohan. At siyempre hindi mawawala ang armrest. At maya-maya nga ay umalis na din ang bus na sinakyan natin. Dito sa Diosdado Macapagal ay nakaranas tayo ng smooth lang naman na traffic.
Dito nga ay pinalitan ng bagong ticket yung ticket na binigay sa atin doon sa terminal. Hindi ko lang na videoan. At sa ilang minuto nga na biyahe galing ng terminal ay narating na natin ang Naiya Road Terminal 3 na papunta ng Skyway. At dito ay naabutan natin ang matinding traffic na nagpabagal ng usad ng mga sasakyan. At pagkalipas nga ng ilang minutong pagkaipit sa traffic ay nadaanan na natin ang Naiya Airport. At ngayon nga ay nakapasok na tayo ng Skyway. At dito nga ay medyo bumigat na yung traffic at meron din tayong mga nakasabayang mga bus na paluwas ng Maynila. At pagkalipas nga ng ilang sandali ay narating na natin ang SLEX Toll Plaza. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay narating na natin ang expressway. At sa di kalayuan nga ay may natanaw tayong isang bus na parang pamilyar na sa akin. At pagkatapos nga malampasan natin ang jam ay sa di kalayuan ay minatanaw na naman tayo isang bus. At habang binabaybay natin ang haba ng expressway, iba't ibang bus ang mga nakasabayan natin. At dito nga ay nakaranas tayo ng matinding traffic. At sa mahigit 2 oras na biyahe galing ng PITX ay narating na natin ang Batangas City. Ang laki naman yan, sakop yung kalsada. Ay, pang deliver. 2. Ay, 3. Ang laki pala nito. Oo. Kadalasan China ang meron na ganyan.
At pagkalipas nga ng ilang minuto na pagpasok natin sa Batangas ay narating na natin ang Santo Tomas, Batangas. Welcome to Santo Tomas, Batangas. At pagpasok natin ng Santo Tomas proper ay nakaranas tayo ng mabigat na traffic. Bagong-bago ba tingnan ng DMMC? C12 Pro. Dito nga ay nalampasan na natin ang mabigat na traffic sa Santo Tomas at dito naman ay nakasabayan natin ang mga bus na bumabiyahe ng south. At pagkalipas nga ng ilang minuto galing ng Santo Tomas ay narating na natin ang San Pablo City. Dito nga ay nasundan natin ang pinakabagong bus na bumabiyahe ng Kamsur, ang DMC Travel and Tours. At dahil nga maluwag ang kalsada, bumilis na ang takbo ng ating sinasakyang bus. At pagkalipas nga ng ilang oras na biyahe ay narating na natin ang lalawigan ng Quezon. At pagpasok nga natin ng Quezon Province, ilang sandali pa ay meron na tayong mga nakasabayang bus na bumabiyahe ng Bicol. At pagkalipas ng ilang minuto mula nang pumasok tayo sa Quezon Province, ay narating na natin ang Candelaria, Quezon.
Lipas nga ng kalating oras sa biyahe ay narating na natin ang unang stopover, ang Sariaya, Quezon. So yung mga lodi, unang stopover namin Sariaya, Quezon. So umalis kami ng PTEX alas 8. Dumating kami dito anong oras na rin? Alas 12. 12:08 mga lodi, dumating kami dito sa Sariaya, Quezon. Ito ang unang stopover ng ating sinakyan na RMB man. So nalubatan kasi ako kaya itong ginamit ko muna na pocket camera ko. After 15 minutes nga ng pag-stop over sa Sariaya, Quezon ay agad naman umalis ang ating sinasakyang bus. At dito nga ay dumaan tayo ng lungsod ng Lucena at Pagbilao, Quezon. At pagdating nga natin ng Maharlika Highway ay dito na tayo naka-experience na medyo mabigat na traffic. Lubak din pala to dito. Malalalim pati oh. At habang binabaybay natin ang Maharlika Highway ay dito na tumambad sa atin ang mga malalim na lubak. Grabe. At sa pagpasok nga natin sa bayan ng Plaridel ay dito na bumuhos ang hindi naman kalakasang ulan. Plaridel. Rimbi din yun ah. Walang lubak dito. Alin? May release. Pero may lubak na rin. Ayan o. Lapit-lapit na rin yan madaanan. Pinagawa na yung station sa sa Calamba. Dito nga ay dumaan tayo ng Gumaka Bypass Road. Dito ko rin masasabi na napakadilim talaga ng lugar na ito. Kaya kung hindi ka maingit magmaniyo, tsak na mahuhulog ka sa bangin. Umagal yung Dait Express oh. Kaya
nahihirapan siguro. Hirap. Ito yung Gumagawa Bypass Road, di ba? Dito madalas may natitirikan na ano eh, mga truck. Oo. Dito rin nata yun yung may nasunog na Raymond nata yun. Dito rin. Oo. Oo. Tsaka yung nahulog din na Bobby's Line. Wala kasi street light dito eh. Kasi hindi naman masyadong traffic dun sa ano. Kusang gumana kasi sa bayan. Grabe. Kaya ano kami yung truck na nasundan. Walang isang oras ka. At paglabas nga natin ng Gumaka Bypass Road ay madadaanan din natin ang Lopez Quezon at ang Calawag Quezon. Dahil nga inantok na tayo ay hindi na natin nakuha na ng video. Pagkagising ko nga ay nandito na tayo sa Gateway to Bicol. Gateway to Bicol. At pagkalabas nga natin ng Tabugon ay meron tayong nakasunuran na isang bus. Mahabol kaya natin? At paglipas nga ng isang oras na biyahe, pagaling natin ng Tabugon, pagdating natin sa Tagawayang Quezon ay may mga HPG na nakabantay. HPG pala to. At dahil nga dito ay antok na ako, mas minabuti natin na matulog na muna. At pagising nga natin ay maliwanag na at nasa Del Gallego na nga tayo. At dito nga ay tumambad sa atin ang magandang tanawin gawa ng araw at ang matataas na rin na puno. At pagkalipas nga ng mahigit 40 minutes na biyahe ay narating na natin ang Ragay, Camarines Sur. So, ano to? Ragay na ba to? Ito pala yung Ragay. Yung may star ka sa Ragay. Ah, yan yun pala.
sira na naman yan. Palit-palit lang yan eh. Oo, mga trailer truck. Oo. Litbal ng kalsada rito. Hmm. At paglagpas nga natin ng Ragay ay madadaanan din natin ang bayan ng Lupi. At madadaanan din natin dito ang bayan ng Sipokot. At paglagpas nga natin sa bayan ng Sipokot, mga ilang minuto pa ay may natanaw na tayong mga bus. Ko hindi man lang naalagaan ng ito. Sana yung pinakamatandang bus dito sa South since 1940. Kabaya nagka yung manager, yung mga naghahawak niya. Oh, kaya kahit dewo di na sila makakuha.
At sa mahigit isang oras sa bakbakan sa kalsada ay narating na natin ang Pamplona Camay Resort. Ilang saglit nga lang nang pagtigil ng bus ay umalis din naman agad. Magpapayaan ko na ni Pagana. Baliktad siya, sir. Sources tell us that crews of 550 have supported the siege took place a few times during the oil refinery. At sa mahigit isang oras sa biyahe ay narating na natin ang Naga proper. Hindi na ba? Ito bobis line, no? Ordinary. Traffic sa Nabua. At pagdating nga natin dito sa bayan ng Nabua ay naka-experience tayo na hindi naman ganun kabigatang traffic.
Pagalusot nga natin ng Banabwa ay dito na bumilis ang bus na sinasakyan natin. At ngayon ay nakapasok na tayo sa lalawigan ng Albay. Arandia Ligao, Milabel, Office Line. Tapos New Year. At ngayon nga ay nandito na tayo sa Banyag Daraga, pero papasok tayo ng Legazpi Terminal. At dito nga ay natanaw ko na ang SM Legazpi. Hudyat nga ito na malapit na tayong bumaba sa ating destinasyon. Arcobia. Puta, makita sa ibo ba? Puta kung nakataas-taas. Puta, yung mga tunday yun. Yung naliligo ko na ang baka doon yan. Yung walang magawa sa buwan. Yung bababa po, Legazpi Terminal po. At sa mahigit 15 hours na biyahe galing ng PATX ay narating na natin ang ating destinasyon, ang Legazpi Central Terminal. Maraming salamat po sa mga nanood sa video ito. Hanggang sa muli mga kabas enthusiasts.